responsible officer who could be doing his job or could be in dereliction of duty because hindi niya nasosolve yung mga kaso sa kanyang lugar. Malinaw po ba yan? Fair ho ba yan? Fair. Kumbaga, natalo kagabi ng UP, yung Adamson, nakikita nyo kung sino ang gumawa ng score kagad, ano? Mataas. At sino mababa. Ganyan rin, no? Ang gusto kong mangyari. Ang gusto kong mangyari, dapat buwan-buwan may report ang kapulisan sa mga committees ng Senado at ng Kongreso na makikita ngayon kung ano ang scorecard sa mga namamatay. Life is precious. So, kung may mga DUI, malalaman natin kagad kung sino ang gumagawa ng kanilang tungkulin at hindi gumagawa ng tungkulin. It would be fair, therefore, to say, mukhang hindi ginagawa, General, ng isang pulis yung tungkulin niya, wala siyang nasosolve, baka marami na rin namamatay dyan, hindi niya nakokontrol yung mga bata niya. So, dapat gagaling ngayon ang pulis. Would that be a natural result of it, Chief Superintendent Karamat? Yes, Your Honor. Senior Superintendent, pwede ho yan. You agree? Kayo po, Chief Secretary Noble or Noble, Yes, sir. I agree po, sir. you are the top gun, of course, of Cebu. Yes, sir. Top gun, wala nang book na. Wala na. And, and the gentleman behind, basically, si Doria ba kayo? Doria or Doria? Doria is from Cebu also? Cebu City, sir. Cebu City. Ako po, sir, ay sa province. Okay, so we all agree. Yes, sir. Pwede yun, no? Pwede. O, tingnan nyo, sa Cebu, nakalagay dito, ilan ang Cebu operations ninyo? Ilan ho? Sir, sa akin po, sir, sa death under investigation, 52 yung total. Ilan ho? 52. 52 operations. Opo, sir. Death. Death. DUI, Yun yung pong death under investigation, sir. sa inyo, 52. Oh, sir. Sa city. Ilan ho ang police operations? Sa police operation, sir, is 53. 53. I-add po natin yung sa Cebu City, sir, kaya mas mataas po. Sige ho, sa Cebu ilan? Cebu City, police operations. For Cebu City, sir, total number of police operations, 595. Total number of arrested... 595. Total number of police operation po, sir, 595. Total number of arrested person, 927. Hindi For ho, the hindi ho. Sandali ho. killed during police operation, sir, 18. 18 ang nabatay sa police operations. Yes, sir. 53 plus 18, sir. Okay, I'm just concentrating on death. Yes, sir, yes, sir. 18. Death under investigation, sir, 42. 42. Opo, sir. 52 plus 42. 94. 94 sa DUI, ang buong Cebu, kabuuan ng Cebu. Yes, sir. Sa police operations sa Cebu, 52 plus 18 lang yan, ha? 18 po, sir. 52 plus 18. That's 70. 52 plus 18. 53 plus 18, 71. 71. So, pagkatuwid dito, mas mababa kayo kaysa sa amin. Mataas, sir. Kasi 90... 90 kami sa kwan eh. Sa police operations, 71 kayo eh. 53 plus... Mababa, sir. Mas mababa. Mababa nga kayo, mas Sir. mataas kami. No? Sa doon DUI naman, sir, 52 ako. mas mataas kayo. 42, kaya 94. Mas mataas kami, sir. Needless to say, as I said, one death is one death too many. Yes, sir. Yung mga napapatay ninyo, and Senator De Lima, you may ask a question directly if you like, no? And Senator Orasan, sa mga napapatay doon sa police operations, ano ang experience niyo yan? Yung ba, karamihan may baril rin? Yes, sir. Sa kaso po ng Cebu, sir, karamihan may baril, sir. That's, let be a record that, can you just help us with a little bit because sa mic para makikita? Yes, sir. Sabihin nyo lang, Superintendent Noble answering. Sige, Senior Superintendent Noble answering, sir. sa Cebu. ano po? Sa Cebu, sir, in my case, mas marami po yung namamatay yung nare-recover namin na baril, sir. No, lahat yun may baril. Hindi naman lahat, sir, pero most o majority merong baril. So, ang nakuha namin, sir, lahat na may baril is 97 firearms Sa sa Cebu. Cebu Province.
89 yung low pistol, 8 yung high-powered, yung mahaba, at 4 na granada. Oh, may grenade. Yes, sir. Ano yung high-powered firearms? Uh, M16? yan yung mga mahaba, sir. M16, M14. M14. Oh, sir. So, ito yung mga mamahaba na na-recover namin. So talaga, Submachine pag gun. lumaban yun talaga, delikado ang pulis. Yes, sir. Delikado. In fact, sir, nung last week, mayroong kaming sinerch warrant doon sa may Talisay. So, barilan, sir. As a result, may namatay na 2 doon sa Pulis Talisay. natin. Hindi, sir. Yung kalaban, sir. Yung, Kalaban, no? Yes, Ah. sir. So, yung pulis, sir, sa awa ng Diyos, hindi naman sila nasaktan. Ilan na ho namatay sa mga pulis sa Cebu? Isa po, sir. Tapos may wounded na isa. Wounded na isa. Yes, sir. Separate encounters yun. Kasama din dito sa, sir. Kasama sa operations. encounter. Yes, sir. So by and large, I would say, magagaling bumaril ang pulis ng Cebu. Yes, sir. Magagaling niyo po yun, sir. Yes, sir. May kahalong yabang ata yung sagot mo, ah. Hindi, sir. Kahit pumasyal kayo doon, Sabi sir. nga ng mga Batanggenyo, hindi bali mawala ang yaman, sir. huwag lang mawala ang yabang, no? Yes, sir. Oh, tama. Kahit pumasyal kayo doon, sir, ipakilala ko sa inyo yung mga warriors ni Lapu-Lapu, sir. Alam mo kung nagtayo ng Lapu-Lapu Monument, ha? Yes, sir. Flattery will get you nowhere. Yes. All right. Having said that, so, marami kayo nakakuha ang baril, no? Yes, sir. Can you give us the caliber of firearms para alam natin, no? Para, ang gusto ko malaman dito, when you get a firearm, dapat yan naka-record dyan, nasa publiko dapat yan. Yes, sir. Recorded Dahil po ayaw naman, natin sir. sasabihin, inuulit. Para hindi kayo masasabihan na you're violating the rights of people. Yes, sir. Inuulit nyo lang yung baril, tinatapunan nyo ng baril na nakuha nyo, di ba? Sa amin, sir, lahat nakasubmit po sa crime lab, sir. Yeah, pero kung minsan nakakalusot. Kung mo nakasabit na yung drugs, hindi pa sunod-sunod yung, Yes, yung dapat sunugin yung drugs, nakakalusot pa rin, di ba? Yes, sir. So, yun ang isa sa mga iniisip natin gawin rin, no? Na Yes, sir. dapat lahat na nakukuha ang baril, natapos na yung investigation, sunugin na yung baril para wala na talaga yan. Di ba? Oh, sir. Sana may... Unless may law na kung magagamit yung batas, pero mahirap na yun eh. Pagka may ganun, magkakagulo, magkakakuha pa eh. So, sa mga na-encounter nyo, you say legitimate yung encounter. Yes, sir. All At legitimate. karamihan na napatay, mga drug pusher. Hindi naman po, sir. Yung latest, sir, is yung mga hitman. Ito yung latest, sir, yung sa Talisay. Ito yung mga ginagamit na Mamamatay tao. mamamatay tao, May sir. intelligence kayo doon. Yes, sir. Yes, sir. Sa drugs o mamamatay tao ng politiko? Actually, o- sir, kung saan-saan sila nagpapagamit, kung sino yung magbigay sa kanila, yun yung Okay. trabaho Ikaw nila, na rin sir. nagsabi, Superintendent Noble, ang isang iniingatan natin dito, pag nasanay ang pulis bumabaril, Yes, sir. baka gumraduate na maging hitman. Yes, sir. Yes. Di ba? Opo. I know that this happened. Yes, sir. Alright? Nagiging bodyguard o nagiging pumapatay na ng tao, akala niya exempted na siya from accountability. Yes, sir. That's why we want to make sure magaling ang police because magaling silang bumaril pero magaling sila magpatupad ng batas. Yes, sir. Sinusunod nila lahat ng karapatang pantao. Yes, sir. Para pag inuhuli niyo yung mga yan, bumabaril ba kagad? Ano yan, sir? Depende sa sitwasyon eh. O, bibigyan mo kayo sa sitwasyon. Halimbawa, yung latest, sir, sa Talisay, may search warrant yung mga bata, sir. Tapos, papasok, sir, barangay yun, sir. Pinaputukan na sila agad, sir. So bumabaril na Yes, sir, kagad. pinaputukan na sila agad. And then, yun na yun, sir. Nagputukan na. Nagapang ng mga bata ko yung lugar, sir, hanggang... Would you Eh, say that is the general rule o exception yan? Palagay ko sa akin, sir, ito yung nangyayari na may lumalaban talaga, sir, lalo na sa mga drug-related. Ano yan, sir? Paranoid na yung mga yan, Paranoid na. Paranoid? Lalo yung mga gumagamit. So, once na nakita niya yung police, parang ano na yan, parang may damdamin na yan na huhulihin siya. So, parang hayop yan na gagamit siya Parang ng... na corner. Parang nako-corner, sir. So, Bakit niya feeling na corner?
Yun siguro yung epekto ng drugs, sir, sa utak nila. Eh, ba't ngayon lang nangyayari? Dati naman, hindi ganyan eh. Wala pang anunsyo ng araw eh. Sinasabihan ko nga sa Presidente Duterte, huwag maingay masyado. Yung sinasabing, I will kill you. Oh, dahil pagka sinabi mo yan, lahat, delikado ang pulis lalo. Lalaban na yan sa pulis. Yes, sir. Baka mamatay yung mga sigang pulis. O di, nabawasan pa tayo, di ba? Yes, You agree with that statement? Yes, sir. Pero, sir, yung sasabihin kita ano kay ngayon, President Duterte, ha? ang nakita ko naman, sir, Hindi ka kung nakikinig. lalaban yung pulis, yung mga suspect, lalaban, yung pulis din, high moral din na magpatupad ng batas. Kasi nga, may backing sa PD, may backing sa regional director, may backing sa chief PNP, lalong-lalo na sa presidente. Kaya yung mga puliser, talagang matapang yan. Lalabas Alam yung ko si General De La Rosa, ganyan ang sinasabi ni General De La Rosa. Ngayon lang kami nakakagawa ng pulis na presidente na nagbabackup. Yes, sir. Yun naman talaga totoong And nangyayari, being sir. a former mayor, I used to tell the police, bawal mamatay. Yes, sir. Pero bawal rin pumatay. Yes, sir. So dapat alam nyo. Yes, sir. Nung ba nagpulis ka, sinasabi ba sa inyo, meron ba sa inculcation sa inyo, General Colonel Romeo Carranca, na tinuturuan ba kayo na respetuhin nyo yung rights ng accused? Yes, Mr. Chairman, sir. Actually, kasama yan, sir, sa curriculum during our PNPA days. PMA o PNPA? PMA, Your Honor, sir. PMA kayo. Yes, Your Honor. Opo. So, tinuturo sa inyo yung Miranda Doctrine. Yes, Your Honor. Nung nagpulis kayo, sinasabi ba sa inyo, galing kayo, national eh. First, I will premise this. Ayoko talaga ng isa lang ang police force. Dapat may national police force. Gusto ko rin may local police force. Dahil pagka nasira yung national police force, total usually yan. But that's not just my opinion. No? I oppose that during the Constitutional Convention. But, just lending you a little bit of my experience, if I may, sinasabi ko sa police, gusto ko pala magpulis sa Olongapo, kilala ba yung barangay captain dito? Kasi galing kayo sa national eh. Alam mo ba ang mga tao dito sa bayan na ito? Ginagawa niyo ba yan? In other words, minamahalaga natin na yung pagsisilbihan nyo ay taong bayan. Nakilala nyo, di ba, na may karapatan lahat, yung mga mahihirap, yung mga mayayaman, gano'n, no? May values na ini-inculcate. Is that taught or is that part of the training? That's part of our training, Mr. Chairman, sir. And you can proclaim that throughout the whole world. So when a newspaper from America comes here, or from the EU, and they ask you, oh, what are the rights of the accused? What are your rules of engagement? Kaya nyo sabihin yan. Yes, Your Honor. What are the rights of the accused? For Miranda Doctrine, sir, he has the right to remain silent. He has the right to choose his own counsel. And anything he will say will be used against him in a legal court, sir. In the legal court, meron bang illegal court? Proper court, I should say, Okay, all right, Mr. Chairman. And if he cannot afford the counsel, Well, he will be provided with counsel, di ba? Yan ba tinuturo nyo sa lahat yan? I'm saying this because gusto ko sa recommendation namin dito, itaas ang antas. Nasasaktan ako dahil pagpapasok ang passport ng Pilipino abroad, ayoko sasabihan siya na magulo kayo sa bayan niya. Wala kayong respeto sa tao eh. Mura ang buhay sa inyong bayan. Ngayon, kung lahat ng pulis, tulad nyo, tinanong ko kayo niyan, alam nyo ang rights of the accused, at least. In English, sa Tagalog ba, alam nyo? Tiga Bulacan kayo eh. O Bisaya ka. Pangasinan, si Your Honor. Pangasinan. So, you should be able to say that sa mga tao, di ba? Yan ang tinuturo nyo sa mga bata ninyo, sa mga pulis. So, siyempre, pagka nakita kayo ng anak ninyo, ang tatay ko, maginoong pulis, hindi po papatayin ng tao unless papatayin siya. Ang tatay ko, pagmamalaki ng bayan, because alam niya ang karapatan ng tao, nirerespeto niya. Tama ko ba yan? Kaya ba sabihin ng anak niya yan? That's correct, Mr. Chairman. So your son can, your daughter can tell you about, can tell everybody about that, right?
I'm sure my son and daughter will be is very proud of me. And I'm as a glad about policeman. that because I detect that pride in you. That sense of pride in you.